Thank you. Thank you. Listen, mga kabataan, ang impyerno ay totoo. Habang kayo nakayuko, nung si Madam, na si siya, nakakita ko ng babae, skinny siya, kala ko may tattoo sa paa. Sabi ko, kababayan ka, punong-punong tattoo. Pero nung lumapit sa akin, nakita ko keloids. Nagkwento ng konti ang babae, sabi niya, Pastor, alam niyo po ba ito anong nangyari? Sabi niya, isang sinisindihan ko yung stove, sabi niya, hindi ko alam na, nakatanggal pala doon sa ibaba. So nung ginagano ko, nung naamoy, biglang sumabog. Sumabog po yun. Alam niyo po, sabi niya, Pastor, mga 10 segundo lang, dumaan ng apoy sa paa namin, mag-asawa. Sabi niya ganun, after that, nawala ang apoy, sabi niya, naglulupasay kami sa sakit. Nilabas daw sila sa bahay, 10 seconds lang dumaan ng apoy. Nalaplos po yung balat, sumisigaw. Nandun sila sa labas ng bahay, sakit. 3 months sa hospital. Alam niyo po ba, pag namamaga, nasunog, habang inaalis yung nana sa hospital, narinig ng mga tao doon, ng mga pasyente doon, sino yung mga sumisigaw? Sabi niya, nahihiya kami sa mga tao, sobrang sakit, hindi pwedeng lagyan ng anesthesia kasi may nana, ang sakit na nasusunog. Alam niyo, hindi pa impyerno. Hindi mamamatay si Kristo ng ganong kasakit kung hindi totoo ng impyerno. Huwag nang paglawa ng impyerno. Huwag niyong pagtawanan. Ayaw ng Diyos magdating tayo. Gusto ng Diyos tayo lahat maligtas. At mangyayari yun kung sasampalataya tayo sa Kanya. Pwede bang pangungunahan tayo ni Pastor Jeff sa panalangin sa oras na ito? Kayong lahat ng tumayo, tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo ngayon bilang ating tagapagligtas. Yan ang itinuturo ng mensahe ng Biblia. Na dapat nating malaman si Kristo lang ang pag-asa natin. Hindi reliyon, hindi mabuting gawa, kundi ang Panginoong Jesucristo. At sumunod tayo ng tao sa puso natin. Tawagin natin ang lingkod ng Diyos. Amen. Salamat sa inyong mga nakinig sa salita ng ating Panginoong Jesucristo at ang desisyon ninyong yan ay hindi mawawalan ng kabuluhan. At upang sa pagkakataon na ito ay matanggap ng tunay ang iyong kaligtasan sa iyong kaluluwa, hindi tulad ng mga tao dun sa panahon ni Noe na hindi sila nakinig. Subalit nagkaroon ka ng lakas ng loob, hindi mo hinayaan na masara ang pagkakataon ng pintuan na ito. Sapagkat darating ang araw, isasarado ng Panginoon ang pintuan at hindi ka na makakapasok. But praise God, hindi ka katulad ng mga taong naroon. Subalit ikaw ngayon ay tumugon sa panawagan dahil naunawaan mo ang panawagan ng Panginoon at ikaw ay nakinig sa Ebanghelyo na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Habang pong tinutugtog ang piano, no, ating iyuko ang ating mga ulo bilang pagtanggap sa ating Panginoon. Sa panahon ni Abraham, kaharap ng ating Panginoon, habang pinahayag niya na hatulan niya ang Sodoma at Gomora, kung merong 50 na matutuwid, ay hindi wawasakin ng Panginoon. And praise God, nasa 70 ang mga narito, and I believe merong more than 50 na nagsitayo. Higit kayo sa mga taong sa panahon na yon, sapagkat kayo'y tumugon, sapagkat kayo'y nakinig, at hindi na ninyo mararanasan na masunog sa apoy ng impyerno. Hindi na ninyo mararanasan yung naranasan ng mayaman na gusto niyang uminom ng tubig, subalit hindi niya makuha ang gusto niya sapagkat huli na ang lahat. And praise God, nagbigay kayo ng pagkakataon upang makilala niyo si Jesus Kristo at tunay nga na nagagalak ang Panginoon. At
magiging katulad kayo sa mga taong pinangaralan ni Jonah. Dahil mahal ng Panginoon ang mga tao, hindi niya bibigyan ng dahilan ang sino man upang sila'y mapunta sa impyerno. Magpapadala siya ng mga ngaral upang marinig mo ng lubusan at pagkaharap mo sa Panginoon. Kung ikaw ay hindi sumampalataya, ikaw na hindi tumugon, wala ka nang may dadayan, Lord, hindi ko narinig ang salita ng Panginoon. Na-invite ka. Hindi ito laro na bata. Hindi ito social media, hindi ito fake news, sapagkat ito'y tunay na salita ng ating Panginoon. At mapalad ka kung ikaw ay nakinig. At ngayon, ito lang ang inihiling ng Panginoon. Na ang lahat, ayaw po ng Panginoon na lahat ay mapahamak, kundi humantong sa pagsisisi at pagtitiwala sa Panginoon. Habang lahat ay nakayuko, nakapikit ang mga mata. Pati po yung mga nakaupo na hindi tumayo. And I believe, nangungusap din ng Panginoon sa inyo. Napakasimple lang ng kaligtasan. Una, marapat mong aminin na ikaw ay makasalanan. Marapat mong aminin gaano man kaliit, gaano man sabihin mo nga, hindi naman ito masama. Still, it is sin. Kasalanan pa rin yan, pagsisinungaling. Aminin mong ikaw ay makasalanan. And then, pangalawa, humingi ka ng tawad. Humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga pagkakasala sa tanging Panginoong Yesus Kristo lamang. Bakit? Sapagkat siya'y namatay para sa iyong kasalanan. Tiniis niya ang lahat ng hirap upang ikaw ay hindi namapa sa impyerno at hindi ka labisan. Simple. Inako na ng Panginoon ang iyong kasalanan at ngayon, humingi ka ng tawad sa Kanya. At ito ang isang napakahalaga din. Sumampalataya ka ng buong puso na si Jesus Kristo ay napako sa krus na matay para sa ating mga kasalanan, para sa iyong kasalanan. Dahil ang kasalanan ang siyang dahilan upang ikaw ay mapahamak sa apoy ng impyerno. Subalit mapalad ka, may kaloob ang Panginoon. Iniwan niya ang langit para sa iyo. Huwag mong sabihin ikaw ay mahirap lang. Huwag mong sabihin meron kang broken family. Huwag mong sabihin na ikaw ay nag-iisa. Iniwan ng Panginoon ang langit para sa iyo. And this time, sumampalataya ka sa Kanya ng buong puso bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Papasukin mo siya sa iyong buhay. Ang lahat, nakayuko, nakapikit ang mga mata. Gagabayan kita sa panalangin. Ang iyong pagtawag sa Panginoon ng taus-puso ang mahalaga. Hindi yung aking panalangin na yan, kundi ang papakinggan ng Panginoon ang iyong pagtawag sa Kanya. Kung sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon, siya ay mailigtas. Yamang ikaw ay tumayo, papahayagan yan na nais mong magkaroon ng kaligtasan. Idalangin mo, tumawag ka sa Panginoon ng may bagbag na puso, na tulad nung nasa impyerno, seryoso siya dahil nasa impyerno na siya. Gusto niyang makaalis doon dahil nga lamang hindi na makaalis. Pero ngayon, mapalad ka, wala ka pa sa impyerno. Mapalad ka, hindi mo pa naranasan yon. At binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon upang tumawag ka sa Kanya ng buong puso. Hindi ito biro, napakainit ng araw. Napakalayo ng araw, subalit, what if ang katawan mo ang pupunta sa impyerno? Masusunog ka, walang katapusan yon, sisigaw ka, magmamakaawa ka sa Panginoon. Pero huli na ang lahat. Pero this time, ikaw na tumayo, gayon din kung ikaw ay nakaupo. Hindi pa huli ang lahat. Maaari ka pang tumayo. Maaari ka pang tumawag sa Panginoon at mag-isama, hindi ka maging katulad ng mga 50, mga 30, 40, 30 hanggang sa 10. Kahit na bata pa yung iyong isip, pinapaunawa ng Panginoon na mahal ka niya. At ngayon nga, ikaw ay dumalangin ng tulad ng ganito, gagabayan kita. Panginoong Yesus, ay pinapahayag ni Yesus kung saan may 2 o 3 na nagtitipon sa aking pangalan, ako'y nasa kalagitnaan niya. Kumakatok siya sa iyong puso, pambuksan mo siya. Tumawag ka sa Kanya at nakikinig siya. Dalangin mo, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Hindi ko pala kayang linisin ito. Walang sino man na makapaglilinis nito, kundi ikaw lang, Yesus.
At ako nga ngayon, Jesus, ako'y humihingi ng kapatawaran ng buong puso sa lahat ng aking mga pagkakasala. Gaano man ito kaliit, Jesus, sapat upang ako'y mapahamak sa impyerno. Subalit narinig ko ang iyong ebanghelyo, ang iyong pagmamahal sa akin, ang iyong pagkamatay para sa akin, kamatayan sa krus para sa aking kasalanan. Jesus, sa oras na ito, ako'y sumasampalataya sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Jesus, tinatanggap ko ang iyong kaloob, regalo na buhay na walang hanggan. Pumasok ka sa aking puso. Ang buhay ko na ito ay walang halaga kung hindi kita magiging Panginoon at tagapagligtas. Kahit na ako'y malakas, kahit na ako ay bata pa, maaari akong mapunta sa impyerno pala. Subalit ngayon, Jesus, ako'y nagagalak sapagkat meron akong Panginoon at tagapagligtas na pinagkaloob niya ang buhay niya sa akin upang sa ganun ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na mapahamak sa apoy ng impyerno. Jesus, mula sa araw na ito, samahan mo ako sa panibagong buhay na to. Yamang ikaw ang aking tagapagligtas, yamang ikaw ang aking kinilala, minahal mo ako, at alam ko, Panginoon, kahit ako'y kabataan, young people, kung ako'y magtitiwala sa iyo sa mga darating pang panahon, hindi mo ko pababayaan ni iiwanan man, sapagkat ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. At Lord, samahan mo ako, gamitin ang iyong mga pinadala sa aming mga kabataan upang lalo pa akong lumago sa pagkakilala sa iyo, sa kaalaman bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa buhay at kaligtasan, regalo na buhay na walang hanggan. At kayong mga tumawag sa Panginoon, sabihin ninyo na Amen. Meron po ba magsabi ng Amen? Amen po. Praise God. At salamat no, sa inyong mga tumawag sa ating Panginoon.